10, 20, 30. Elena, nakikinig ka ba? Ang dami-dami nating kailangang ihanda para sa Hawaii. Tapos heto ka at mukhang tulala na naman. Hindi ka ba masaya para sa amin? Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim na humahawi sa katahimikan ng malawak na salas. Taglay ang pangungutya na tila nakadikit na sa bawat pantig ng kanyang mga salita. Hindi tumingin si Elena. Nanatiling nakayuko siya, ang kanyang mga daliri ay marahang hinihimas ang gilid ng isang mamahaling maleta, tila sinusubukang hanapin ang init na matagal nang nawala sa kanyang mga palad. Sa labas, ang ulan ay humahampas sa mga bintana, isang paulit-ulit na tunog na tila, nagbabadya ng isang malaking pagbabago sa kanyang payapang mundo. Bakit? Iyon lamang ang tanong na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang katanungang ni minsan ay hindi niya nagawang ibigkas ng malakas. Sa loob ng 25 taon, ang kanyang buong pagkatao ay binuo sa paglilingkod sa pamilyang ito. Ang pagluluto ng paboritong ulam ni Roberto, ang pag-aasikaso sa mga luho ni Doña Consuelo, ang pagsasakripisyo ng sariling pangarap para lamang matiyak na ang bawat miyembro ng kanilang angkan ay komportable. Ngunit sa bawat paglipas ng panahon, nararamdaman ni Elena na ang kanyang halaga ay unti-unti nang nauupos. Parang isang kandilang unti-unting natutunaw hanggang sa maging abo na lamang. Elena, nakikinig ka ba sa akin? Muling sambit ng biyanan, sa pagkakataong ito ay may halong inis. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elena. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang lalim ng pagod na tila hindi na kayang punan ng kahit anong pahinga. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis, ay bakas na ng pagtatrabaho at pag-aalaga. Tumingin siya sa maleta, sa mga mamahaling damit na isusuot ni Doña Consuelo sa Hawaii, habang siya ay maiiwan dito. Sa isang bahay na kailanman ay hindi niya itinuring na tahanan. Biglang pumasok si Roberto sa silid. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa ulan sa labas. Hindi man lang siya tumingin sa asawa. Diretso ang tingin nito sa kanyang ina. Ang ngiti ay malawak at puno ng pagkukunyari. Ma, huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo siya rito sa bahay. Marami siyang dapat gawin habang wala tayo, hindi ba Elena? Ani Roberto, na ang boses ay tila isang musikang may nakatagong patalim. Ang bawat salita ay tumatago sa puso ni Elena, mas matalim pa sa anumang punyal. Ang asawang ipinangako sa kanya na magiging katuwang sa hirap at ginhawa ay narito ngayon. Kinukwestiyon ang kanyang halaga sa harap ng ibang tao. Tila siya ay isang kasangkapan lamang na madaling palitan. Tumingin si Elena sa kanyang asawa, sinusubukang hanapin ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking nangakong itataguyod siya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na nababalot ng kasinungalingan at pagiging sakim. Roberto, ang pera sa joint account natin. Mahinang simula ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding pagpipigil. Para sa tuition ni Sofia yon. Para sa future niya. Bakit mo kinuha? Tumawa si Roberto, isang tawang walang kasing lamig. Humakbang siya palapit kay Elena, at sa bawat paghakbang ay tila nababawasan ang hangin sa silid. Future? Elena, huwag kang maging makitid ang isip. Pamilya ang nangangailangan nito. Isa pa, ikaw naman ang nagtrabaho. Pero ang pangalan ko ang nakalagay sa lahat ng ari-arian. Huwag kang magmarunong. Ang mga salitang iyon ang naging huling patak ng tubig sa basong puno na. Ang nararamdaman ni Elena ay hindi na lamang sakit. Ito ay isang uri ng pananahimik na mapanganib. Sa kanyang isipan, ang bawat taon ng kanyang sakripisyo ay nagkakaroon na ng sagot. Hindi na ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng dignidad. Sa likod ng kanyang mga mata, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyong magpapatigil sa mundo ng pamilyang ito sa isang iglap. Habang naglalakad ang mag-ina patungo sa pinto, bitbit ang kanilang mga maleta,
Tiningnan ni Elena ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamalaki at pagmamaliit sa kanya. Hindi nila alam, sa kanilang pag-alis, ay dala-dala nila ang kanilang sariling kapahamakan. Nang magsara ang pinto, naiwan si Elena sa gitna ng malaking salas. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang tunog ng ulan na lamang ang maririnig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telpono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nang ininig. Sa screen, nakita niya ang balanse ng kanilang account na ngayon ay halos wala na. Ngunit sa halip na umiyak, huminga siya ng malalim. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Nayon ang simula ng kanyang paglaya. Tiningnan niya ang hawak na mensahe sa kanyang telepono. Isang email na naglalaman ng mga dokumentong hindi inaasahan ni Roberto na makikita niya. Isang ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng kanilang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Ang mga bintana ay patuloy na hinahampas ng ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Elena, ang init ng paghihiganti ay nagsisimula ng magliyab. Kailanman ay hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang danggal muli. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangamba ang bumalot sa kanya. Sapat na ba ang lakas niya para harapin ang bagyong darating sa oras na malaman nila ang kanyang gagawin? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila bumibigat, tila may sariling buhay na gumagapang sa bawat sulok ng silid. Matapos ang pag-alis ng pamilya ni Roberto, naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Isang mukha na unti-unting nagbabago mula sa pagiging mapagtiis patungo sa pagiging matatag. Hindi siya agad kumilos. Sa halip, hinayaan niyang lamunin siya ng mga alaala. Sa bawat sulok ng bahay na ito ay nakatago ang kanyang pawis at pagod. Ang mga dingding na siya mismo ang nagpintura upang makatipid. Ang sahig na araw-araw niyang kinikiskis, ang bawat gamit na pinag-ipunan niya mula sa kanyang sariling sweldo bilang isang bookkeeper. Lahat ng iyon ay itinuring nilang pag-aari ng pamilya. Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng ito ay pinatatakbo ng kanyang sariling sakripisyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-tulugan nila ni Roberto. Ang silid na dati ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ngayon ay tila isang lugar ng krimen kung saan pinatay ang kanyang tiwala. Binuksan niya ang drawer ni Roberto, ang lugar kung saan madalas nitong itinatago ang mga mahahalagang papel. Gamit ang kanyang pamilyar na kamay, sinalat niya ang bawat sulok hanggang sa makapa niya ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng isang lumang wallet. Nang mabuksan ang maliit na kahon, tumambad sa kanya ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan. Hindi lamang basta perang pangbakasyon ang kinuha nila. Ang mga resibo, ang mga dokumento ng paglipat ng titulo ng lupa sa pangalan ng ibang tao, at ang mga litratong nagpapatunay na may iba ng kinakasama ang kanyang asawa. Ang bawat papel ay parang patalim na humihiwa sa kanyang natitirang pag-asa. Bakit ganito kadali para sa kanila na itapon ang 25 taon? Ang tanong na iyon ay hindi na naghahanap ng sagot. Ito ay naging isang sigaw sa loob ng kanyang dibdib na hindi niya pinayagang lumabas. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos. Kinuha niya ang bawat dokumento, ang bawat patunay ng panloloko. Ang bawat papel na kanyang hawak ay nagiging sandata na kanyang gagamitin sa tamang panahon. Hindi na siya ang Elena na tahimik na tumatanggap ng pang-aalipusta. Ang babaeng nasa harap ng salamin ngayon ay may mga matang nagbabaga ng determinasyon. Naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-encode. Sinusuri ang bawat galaw ng pera sa kanilang mga joint account. Natuklasan niyang hindi lang basta kinuha ang perang pang-tuition ni Sofia. Sinubukan pa nilang i-max out ang bawat credit card na nakapangalan sa kanya bago pa man sila tuluyang makalipad patungong Hawaii. Napangisi si Elena.
Isang ngiting mapait na puno ng pait at bagsik. Akala nila ay wala siyang alam. Akala nila ay habang buhay siyang magiging bulag sa kanilang mga gawain. Habang nagbabasa ng mga bank records, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Ang pangalan ni Roberto ay lumitaw sa screen, kasama ang isang litrato nilang magkasama noong bata pa sila. Pinagmasdan niya ito ng matagal bago niya ito sinagot. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niyang ang kabilang linya ang magsimula. Elena, bakit hindi mo sinasagot ang message ko? Nasaan ang credit card ko? Hindi makapag-check-in sa hotel ang mama. Hindi raw gumagana ang card. Ayusin mo yan agad. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayusin ang lahat bago kami umalis? Ang boses ni Roberto ay puno ng awtoritadong boses na nakasanayan na niyang sundin sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot na bumalot sa kanya. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang yelo na bumalot sa buong silid. Roberto, hindi ko maayos ang card. Dahil ang card na hawak ng mama mo ay wala na ring laman. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging ang ugong ng hangin sa labas at ang pintig ng puso ni Elena ang naririnig. Sa loob ng kanyang isipan, alam niyang ito na ang simula ng pagguho ng kanilang mundo at siya ang mismong pipindot sa gatilyo. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang wala na silang babalikan na yaman dito sa Pilipinas? Ang boses ni Roberto mula sa kabilang linya ay hindi na mapakali. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay unti-unting napalitan ng halong kaba at pagkalito. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Elena. Sa loob ng 2 dekada, sanay siyang ang asawa ay laging handang sumunod, laging handang mag-adjust, at laging handang magpatawad. Anong ibig mong sabihin na walang laman? Elena, huwag mo akong biruin ng ganito. Nasa Hawaii kami, marami kaming gastos. At kailangan ng mama ang perang yan para sa shopping niya. Ayusin mo ang limit ng card na yun din. Pasigaw na utos ni Roberto. Naani mo'y nakalimutan na niyang nasa ibang bansa siya at hindi sa loob ng kanilang bahay kung saan siya ang palaging nasusunod. Nanatiling kalmado si Elena. Nakaupo siya sa harap ng kanyang desk. Ang liwanag ng monitor ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Isang basong tubig ang nasa tabi niya. At marahan niya itong hinawakan. Dinadama ang lamig ng baso sa kanyang palad. Roberto, sinabi ko na, wala nang laman. Sa katunayan, hindi lang ang card ng mama mo ang nablock ko. Lahat ng joint accounts natin ay inilipat ko na sa isang account na tanging pangalan ko lang ang nakalagay. Lahat ng pera, lahat ng ipon, at lahat ng pondo na ginamit ninyo nang walang pahintulot ko, lahat yan ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Baliw ka na ba? Sigaw ni Roberto. Sa pagkakataong ito ay may halong galit at pagbabanta. Asawa mo ako. May karapatan ako sa perang yan. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mong ito. Isang mahinang tawa ang kumawala sa labi ni Elena. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong tuluyan nang napalaya mula sa tanikala ng utang na loob. Asawa? Asawa na nagtatago ng account sa ibang babae? Asawa na naglilipat ng titulo ng bahay natin nang hindi ko alam? Hindi na tayo asawa, Roberto. Simula ngayon, ang tanging relasyon na lang natin ay ang mga legal na dokumento na ipapadala ko sa'yo sa pag-uwi mo. Pinatay ni Elena ang tawag bago pa man makapagsalita muli ang asawa. Ang katahimikan ay bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay katahimikan ng isang tagumpay. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling tiningnan ang screen. Ilang pindot lang, ang lahat ng access sa kanilang mga bank account ay tuluyan ng naputol. Ang pamilya ni Roberto, na nasa gitna ng kanilang marangyang bakasyon sa Hawaii, ay ngayon ay nakaharap sa isang malupit na katotohanan. Wala silang pambayad sa kanilang hotel, wala silang pambili ng pagkain, at wala silang paraan upang makauwi nang hindi nagmamakaawa. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bintana.
Ang ulan ay huminto na, at isang maliit na bahagi ng buwan ang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Sa labas, ang mundo ay pila naghihintay sa susunod niyang hakbang. Sa loob ng 25 taon, lagi siyang nasa anino ng pamilyang ito. Ngayon, sa unang pagkakataon, siya ang nagdidikta ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang ginawa, isang malalim na pangamba ang dumapo sa kanyang isipan. Ano ang susunod na gagawin ni Roberto? Kilala niya ang kanyang asawa. Hindi ito basta-basta susuko. At higit sa lahat, nandoon ang banta ng kanyang biyenan, si Doña Consuelo, na tiyak na hindi hahayaang mawala ang lahat ng kanyang luho nang walang ginagawang ganti. Sapat na ba ang lakas niya para sa susunod na bahagi ng laban na ito? Ang pagvibrate ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumika ng isang mababa at nakakarinding tunog. Tila isang babala na ayaw tumigil. Hindi ito hinawakan ni Elena. Hinayaan niya lang itong umikot-ikot doon habang pinagmamasdan niya ang bintana kung saan ang mga patak ng tubig ulan ay dahan-dahang gumagapang pababa, parang mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang marangyang lobby ng hotel sa Hawaii, alam ni Elena na kasalukuyang nagkakagulo ang kanyang pamilya. Nakikinita niya ang mukha ni Doña Consuelo, ang pamumula ng pising nito, ang pag-angat ng kilay, at ang boses na tiyak na nanginginig na sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng mga dayuhang staff. Nang sa wakas ay sagutin ni Elena ang tawag, hindi ang boses ni Roberto ang bumati sa kanya, kundi ang matalim at mapanumbat na tinig ng kanyang biyenan. Elena, ano ba itong kahiyahiyang ginagawa mo? Alam mo bang pinagtitinginan kami ng mga tao rito dahil hindi mo process ang mga card namin? Ang mga pinsan ng asawa mo, ang mga pamangkin niya, lahat sila ay nagugutom at pagod na. Nasaan ang utang na loob mo, ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para tanggapin ka sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay hindi sumisigaw. Ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Isang pagtatangkang iparamdam kay Elena na siya ang may kasalanan sa lahat. Huminga ng malalim si Elena. Sa loob ng maraming taon, ang mga salitang utang na loob at pamilya ay ginamit na parang mga rehas na nagkukulong sa kanya. Ngunit na yon, ang mga rehas na iyon ay tila gawa na lamang sa marupok na papel. Mami, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto. Ang boses ni Elena ay mahinahon, halos pabulong, ngunit may lakas na hindi kailanman narinig ng matanda. Ang perang ginamit ninyo ay hindi sa inyo. Iyon ay para sa kinabukasan ni Sofia. Ninakaw ninyo ang tanging bagay na mahalaga sa akin at inaasahan ninyong mananahimik pa rin ako? Biglang inagaw ni Roberto ang telepono. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito ang galit na asawa, kundi ang lalaking mapanlin lang na alam kung paano paamuhin si Elena. Elena Han, makinig ka muna. Alam kong nagalit ka dahil sa account. Aayusin natin yan pag-uwi ko, promise. Masyado ka lang sigurong stressed sa bahay, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko, 'di ba? Huwag mo namang gawin ito sa amin. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Isipin mo si Sofia. Ano ang sasabihin niya kapag nalaman niyang pinabayaan mo ang daddy niya sa ibang bansa? Ang marinig ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ni Roberto ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Elena. Ito ang classic na galaw ni Roberto. Ang iparamdam sa kanya na siya ay baliw o stressed lamang upang pangtakpan ang sarili nitong kasalanan. Ang gaslighting na ito ay ang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang pagkatao sa loob ng 25 taon. Tumayo si Elena at lumapit sa isang lumang cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na kwintas, isang simpleng pendant na binili niya gamit ang unang sweldo niya noon, bago pa siya naging asawa ni Roberto. Hinawakan niya ito ng mahigpit, dinadama ang mga gasgas sa ibabaw nito. Ito ang simbolo ng kanyang sarili. Ang babaeng kinalimutan niya para sa isang pamilyang hindi naman siya pinahalagahan.
Huwag mong gamitin ang anak ko para itama ang mga mali mo, Roberto. Sabi niya, habang ang bawat salita ay tila isang pako na itinatarak sa kabaong ng kanilang pagsasama. Alam ko na ang tungkol sa babae mo. Alam ko ang tungkol sa apartment na binili mo para sa kanya gamit ang pondo ng kumpanya. Huwag mo akong ituring na mangmang na tahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng static at ang malayo at hindi maintindihang boses ng mga tao sa paligid nila sa Hawaii. Ang pananahimik na iyon ay ang kumpirmasyon na kailangan ni Elena. Mag-enjoy kayo sa Hawaii, Roberto. Dagdag ni Elena na may kasamang pait na ngiti. Sana ay sapat na ang ganda ng sunset dyan para busugin ang mga tiyan ninyo. Dahil simula sa oras na ito, bawat sentimong gagastusin ninyo ay kailangang manggaling sa sarili ninyong bulsa. At alam nating pareho na wala kang natitirang sariling pera. Ibinaba ni Elena ang telepono at tuluyan na itong pinatay. Lumakad siya patungo sa kusina at sinalinan ang sarili ng mainit na tsaa. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, hindi siya natatakot sa galit ni Roberto. Ngunit habang iniinom niya ang kanyang tsaa, isang alala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang mahalagang dokumento na nakalimutan niyang kunin sa safe box sa opisina ni Roberto. Isang dokumento na kung makuha ni Roberto bago siya, ay maaaring magpabaliktad sa lahat ng kanyang nasimulan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa makatawag si Roberto sa kanyang mga kakampi dito sa Pilipinas. 25 taon. Para kay Elena, ang mga taong iyon ay hindi lamang numero sa kalendaryo, kundi mga patak ng dugo, pawis, at hindi mabilang na luhang ibinaon niya sa limot. Habang dahan-dahan niyang sinusuri ang bawat sulok ng opisina ni Roberto sa kanilang bahay, bawat gamit na mahawakan niya ay tila bumubuhay sa isang masakit na alaala. Isang lumang litrato ang nakita niya sa ilalim ng mga papeles. Doon, makikita ang isang batang Elena, masayahin, puno ng pangarap, at may mga matang nagniningning sa pag-asa. Iyon ang babaeng tinalikuran ang kanyang karera bilang isang mahusay na accountant para lamang itaguyod ang negosyo ng pamilya ng kanyang asawa. Iyon ang babaeng naniwala nang sabihan siya ni Doña Consuelo noon na ang mabuting asawa ay anino lamang ng kanyang kabiyak. Naramdaman ni Elena ang pait sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na nagluto ng libu-libong pagkain para sa pamilyang hindi marunong magpasalamat. Ang mga kamay na nag-alaga kay Roberto nang magkasakit ito habang siya mismo ay nilalagnat din. At ang mga kamay na pumirma sa pagsuko ng kanyang sariling mga ari-arian para lamang maisalba ang kumpanya ng asawa mula sa pagkalugi 10 taon na ang nakalilipas. Saan ako nagkulang? Pabulong niyang tanong sa hangin, bagamat alam na niya ang sagot. Hindi siya nagkulang, siya ay sumobra. Masyado siyang nagbigay hanggang sa wala nang natira para sa kanyang sarili. Naalala niya ang gabi nang isila niya si Sofia. Habang iniinda niya ang matinding sakit ng panganganak, si Roberto ay wala sa kanyang tabi dahil mas pinili nitong dumalo sa isang maranyang party para sa reputasyon ng kanilang pamilya. Mag-isa siyang umiyak sa hospital bed, yakap ang sanggol, habang ang tanging kasama niya ay ang malamig na hangin mula sa aircon at ang tunog ng ulan sa labas. Sa kabila nun, nang umuwi si Roberto na amoy alak, tinanggap pa rin niya ito ng may ngiti. Dahil ayaw niyong magkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang halo ng pait at matinding panghihinayang. Lumakad siya patungo sa kusina at kinuha ang natitirang kanin sa kaldero. Naupo siya sa sulok ng lamesa, sa dilim, at nagsimulang kumain ng malamig na kanin na hinaluan lamang ng kaunting asin. Ito ang eksaktong ginagawa niya tuwing gabi pagkatapos pagsilbihan ang lahat. Ang kumain ng mga tira-tira,
ang maging huli sa lahat ng bagay. Ngunit sa bawat subo ng malamig na kanin, tila may nabubuong lakas sa loob niya. Ang bawat butil ay nagpapaalala sa kanya na tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis ay nagiging mitsa ng kanyang determinasyon. Mabilis siyang tumayo nang maalala ang pakay niya sa silid na iyon. Ang safe box sa ilalim ng cabinet ni Roberto. Alam niya ang code. Ito ay ang petsa ng anibersaryo nila. Isang petsang tiyak niyang hindi binago ni Roberto dahil sa sobrang kumpiyansa nito sa sarili. Dahan-dahan niyang inikot ang dial. Ang tunog ng mekanismo sa loob ng vault ay tila isang pintig ng puso na bumibilis. Nang bumukas ang pinto ng bakal, hindi mga alahas ang hinanap niya. Sa pinakailalim, nakuha niya ang isang asul na folder. Doon nakatago ang absolute deed of sale ng ancestral house ng kanyang mga magulang. Ang lupang ipinamana sa kanya na palihim na inilipat ni Roberto sa ilalim ng pangalan ng kumpanya nito. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang binabasa ang mga dokumento. Nakita niya ang kanyang pirma, isang pirma na ginaya, isang pekeng dokumento na binuo sa likod ng kanyang tiwala. Ito na ang huling ebidensya. Ito ang patunay na hindi lamang siya niloko sa damdamin, kundi ninakawan din siya ng kanyang huling alaala mula sa kanyang mga magulang. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa Pilipinas. Naramdaman ni Elena ang pananabik ng kanyang puso. Alam niyang nagsimula na ang counter-attack ni Roberto. Hindi lang siya ang marunong lumaban dito sa bansa. Sino ang taong ito na tinatawagan si Roberto sa kalagitnaan ng gabi? At ano ang kinalaman nito sa dokumentong hawak niya ngayon? Ang matagal na huni ng kelpono sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Isang tunog na tila humihingi ng atensyon sa gitna ng kadiliman. Nag-aalangan si Elena, ngunit sa huli ay iniangat niya ang receiver. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang kabilang linya ang unang magbigay ng boses sa misteryong balot ng gabi. Hello? Mr. Roberto? Ito po si Attorney San Jose. Pasensya na sa istorbo, alam kong nasa Hawaii kayo. Gusto ko lang kumpirmahin kung natanggap na ba ni Ms. Sasha Sandoval ang mga susi ng Ancestral House sa Laguna. Sabi niyo kasi, kailangang maayos ang turnover bago matapos ang linggong ito habang wala pa ang asawa niyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang bawat salita ng abogado ay parang malalaking tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Sasha Sandoval. Ang pangalang iyon ay parang isang mansa na biglang kumalat sa kanyang alaala. Si Sasha, ang batang assistant na ipinapakilala ni Roberto sa kanya noon bilang isang ulilang nangangailangan ng tulong, ang babaeng kinahabagan pa niya at madalas na pinapadalhan ng pagkain sa opisina. Hello? Mr. Roberto, nandiyan pa ba kayo? Pag-uulit ng boses sa kabilang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang telepono nang hindi naglalabas ng kahit anong tunog. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Mabilis niyang binuksan ang asul na folder na hawak niya kanina. Sa gitna ng mga dokumento, nakita niya ang isang kalakip na sobreng may tatak ng isang notaryo. Binasa niya ang bawat linya. At sa bawat pangungusap ay tila lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi lamang pala ang kumpanya ang kinalaman dito. Mayroong isang deed of donation, kung saan ang ancestral house ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang kabataan at ang lupang ipinangako niya kay Sofia, ay ipinapamigay ni Roberto bilang regalo kay Sasha Sandoval. Hayop ka, Roberto. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Higit pa sa hayop ang ginawa mo sa akin. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang naalala ang lahat. Ang bakasyon sa Hawaii ay hindi pala isang simpleng luho ni Doña Consuelo. Ito ay isang madilim na plano.
Inilayo nila siya sa Pilipinas upang walang hahadlang sa paglilipat ng mga ari-arian. Inubos nila ang kanyang pera para hindi siya makakuha ng abogado. At ngayon, pati ang bubong na iniwan ng kanyang ama ay kukunin na rin nila para ibigay sa isang babaeng hindi hamak na mas bata sa kanya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang sikmura. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pinto ng vault. Sa kanyang gunita, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama bago ito pumanaw. Elena, anak, ingatan mo ang bahay na ito. Dito nakatago ang lahat ng paghihirap namin ng nanay mo para sa iyo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, binabasa ang mga pekeng dokumentong hawak niya. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis niyang pinahid ang mga ito. Ang pag-iyak ay para sa mga talunan at si Elena ay tapos na sa pagiging biktima. Tumayo siya ng may panibagong lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng may bagsik. Kinuha niya muli ang telpono at mabilis na nag-dial ng isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang dating kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa ng tanyag na private investigator. Mario, si Elena ito. Kailangan ko ng tulong mo. Na yun din. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Gusto kong malaman kung nasaan si Sasha Sandoval sa mga oras na ito. At gusto kong malaman kung may iba pang ari-arian na kinuha ni Roberto na hindi ko alam. Habang naghihintay ng sagot, tiningnan niya ang oras. Malapit ng mag-umaga. Sa Hawaii, tiyak na nagkakagulo na ang kanyang pamilya dahil sa mga na-block na card. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ang bagyong darating sa kanila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang babaeng nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang dangal at kakayahang lumaban. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula ito kay Mario. Naglalaman ito ng isang address at isang litratong kinuha lamang kanitong gabi. Sa litrato, nakita niya ang ancestral house sa Laguna. Ang gate ay may nakasabit ng karatula na nagsasabing private property. At sa harapan nito ay nakaparada ang isang kotse na alam niyang binili ni Roberto noong nakaraang buwan. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Elena ay ang anino ng isang tao sa bintana ng bahay. Isang anino na pamilyar sa kanya. Hindi lamang pala si Sasha ang nandoon. Huwag mo akong hawakan, Roberto. Ang kamay na yan ay marumi na. Hindi lang sa kasinungalingan, kundi sa pagnanahaw ng buhay ng ibang tao. Ang mga salitang ito ay binitawan ni Elena nang may nakakatakot na kalamigan habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na salas. Ang mga ilaw sa paligid ay nakapatay. Tanging ang isang maliit na lampara sa tabi ng piano ang nagbibigay ng madilim na liwanag na nagpapatingkad sa anino ng kanyang anyo. Ang pamilya ni Roberto, pagod, gusot ang mga damit, at bakas ang hiyang dinana sa Hawaii, ay kakaakyat lamang mula sa kanilang sapilitang pag-uwi. Hindi nakasagot si Roberto. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkapahiya. Habang sa likuran niya ay nakatayo si Doña Consuelo na tila isang haring nawala ng trono, ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay nakasabit sa braso na tila isang walang silbing dekorasyon. Anong pagnanahaw ang pinagsasabi mo, Elena? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot. Kami ang ninakawan mo. Ipinahiya mo kami sa harap ng mga tao sa Hawaii. Alam mo ba ang hirap na dinanas namin para lang makahanap ng pambayad sa hotel dahil sa ginawa mo sa mga accounts namin? Wala kang utang na loob. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanyang biyenan. Sa bawat hakbang niya, tila bumibigat ang hangin sa silid. Tumigil siya nang may iisang di pa na lamang ang layo sa matanda. Utang na loob, Mami? Iyan ba ang tawag ninyo sa 25 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa pamilyang ito? Iyan ba ang tawag ninyo sa pagkuha ng perang inipon ko para sa pag-aaral ng anak ko, para lang makapag-shopping kayo sa ibang bansa? Ang boses ni Elena
ay nanatiling mababa. Ngunit bawat salita ay tumatama sa konsensya na tila isang latay. At ikaw, Roberto, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa ancestral house? Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng takot na tila ngayon lamang niya naramdaman sa harap ng kanyang asawa. Elena, let's talk about this privately. Huwag dito sa harap ni Mama. Pautal-utal na sabi ni Roberto, sinusubok ang hawakan ng braso ni Elena sa huling pagkakataon upang amuhin ito. Wala na tayong dapat pag-usapan ng palihim, Roberto. Dahil ang pagnanakaw mo ay hindi na rin lihim. Inihagis ni Elena ang mga dokumento mula sa asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay kumalat sa sahig, parang mga puting dahon ng isang patay na puno. Sasha Sandoval. Ang pangalang yan ang dumi na ikakabit mo sa bahay ng mga magulang ko? Ibibigay mo ang tanging pamana nila sa akin para sa isang babaeng hindi man lang marunong maglaba ng sarili niyang damit? Sa gitna ng tensyon, hindi na nakapagpigil si Roberto. Ang kanyang pagkalalaki ay nayurakan at sa harap ng kanyang ina, naramdaman niyang kailangan niyang bawiin ang kontrol. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, mabilis at marahas, na may layuning patahimikin si Elena sa pamamagitan ng isang sampal. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisingi ni Elena, isang mabilis na paggalaw ang humarang dito. Hinawakan ni Elena ang pulso ni Roberto ng may lakas, na nagmula sa 25 taon ng pagtitiis. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay nagdulot ng gulat sa mga mata ng asawa. Huwag mo nang susubukan muli, Roberto. Dahil hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan at asahan, nahihingi pa ng paumanhin sa iyo. Banta ni Elena habang itinataboy ang kamay ng asawa ng may pandidiri. Napaatras si Roberto, habang si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib, tila hindi makapaniwala sa katapangan ng kanyang manugang. At isa pa, alam ko kung sino ang kasama ni Sasha sa Laguna. Dagdag ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Roberto. Hindi lang si Sasha ang nandoon, hindi ba? Nandoon din ang kapatid mo, si Gina. Nagtutulungan kayong lahat para itago sa akin ang katotohanan. Ngunit huli na kayo. Dahil bago pa kayo makarating dito, naisampa ko na ang kaso. At ang bahay na yon. Ngayong gabi rin, ang mga pulis ay pupunta doon para ilabas ang sinumang lapastangan na nakatira sa lupa ng aking ama, isang nakakabinging katahimikan ng bumalot sa salas. Ang tunog lamang ng malakas na paghinga ni Roberto at ang mahinang hikbi ni Doña Consuelo ang maririnig. Sa pagkakataong iyon, alam nilang lahat na ang laban ay hindi pa lamang nagsisimula. Ito ay tapos na, at sila ang talunan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Roberto, isang tunog ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Isang pamilyar na sasakyan na nagdulot ng panibagong kaba sa dibdib ni Elena. Hindi ito ang mga pulis. Sino ang darating sa ganitong oras ng gabi? At ano ang dala nilang balita na maaaring magbabago sa lahat ng plano ni Elena? Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyang pumasok sa driveway ay tila isang matalim na espada na humiwa sa kadiliman ng salas. Sa bawat pag-ikot ng mga gulong sa ibabaw ng graba, lalong bumibilis ang pintig ng puso ni Elena. Nang mamatay ang makina, ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pamilyar na bulto ang lumabas. Hindi ito ang mga pulis at hindi rin ito si Mario. Ang anino ay maliit, payat, ngunit may dalang bigat na tila kayang gumuho sa natitirang kumpiyansa ni Roberto. Sofia? Ang boses ni Roberto ay halos pabulong, puno ng gulat at isang uri ng takot na hindi niya maikubli. Pumasok ang kanilang anak sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng paghanga sa kanyang ama, ngayon ay tila 2 piraso ng yelo. Walang emosyon, walang luha. Isang uri ng lamig na tanging ang isang batang nasaksihan
ang pagguho ng kanyang sariling mundo ang makakapagpakita. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng mga video at dokumento, ang mga ebidensyang ipinadala ni Mario sa kanya kanina lamang. Dad? Lola? Akala ko ba family trip ito? Ang boses ni Sofia ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang pait. Akala ko ba mahalin niyo kami ni Mommy? Pero habang kumakain tayo ng steak sa Hawaii, alam niyo bang halos hindi makatulog si Mommy dahil iniisip niya kung paano babayaran ang mga utang na iniwan ninyo dito? Apo, makinig ka! Mabilis na sinyet ni Doña Consuelo. Sinusubukan lumapit kay Sofia nang may mapanlinlang na ngiti. Ginawa namin ito para sa'yo. Ang bahay sa Laguna, ang lahat ng ito, para sa future mo yan. Nagkamali lang ang mommy mo ng pagkaintindi. Tumawa ng mapait si Sofia, isang tunog na nagpangiwi sa mukha ng matanda. Para sa akin o para kay Sasha Sandoval? Lola, napanood ko na ang video sa doorbell camera ng ancestral house ni Mommy. Nakita ko kayo ni Tita Gina na nandun. Tinutulungan si Sasha na ilipat ang mga gamit ni Mommy sa bodega. Yun ba ang tinatawag ninyong future para sa akin? Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Tila nawala ng mga salitang gagamitin para sa kanyang mga kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, lumapit si Elena sa kanyang anak at hinawakan ang balikat nito. Ang init ng palad ng ina ang tanging bagay na nagpapanatili sa tatag ni Sofia. Roberto, Mami, tapos na ang laro ninyo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Hindi niyo lang ako ninakawan. Ninakawan niyo rin ang tiwala ng sarili ninyong anak. At yan ang bagay na hinding-hindi ninyo mababayaran ng anumang halaga ng pera. Biglang tumunog ang telepono ni Roberto. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang sekretary sa kumpanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hindi na niya kailangang ilagay sa speakerphone para marinig ni Elena ang boses na puno ng takot sa kabilang linya. Sir Roberto, nandito po ang mga auditor. May nakita silang malaking butas sa pondo ng kumpanya. Ang mga transfer na ginawa niyo sa account ni Ms. Sandoval. Pati ang mga peking invoices para sa Hawaii trip. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Nabitawan ni Roberto ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang kumpanyang itinayo ni Elena mula sa wala, ang kumpanyang ginamit niya para sa kanyang mga kalokohan, ay ngayon ay mitsa na ng kanyang pagbagsak. Elena, please. Lumuhod si Roberto sa harap ng kanyang asawa. Awusin natin ito. I'll give everything back. Huwag mo lang hayaang makulong ako. Isipin mo si Sofia. Isipin mo ang pangalan natin. Tiningnan siya ni Elena mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang pangalan mo, Roberto, ay matagal mo nang dilungisan. At ang pangalan ko? Handa na akong bitawan yan, kasama ng lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang bag at ang folder ng mga dokumento. Tumingin siya kay Sofia na tumanggo sa kanya ng may pag-unawa. Sabay silang naglakad patungo sa pinto, iniwan ang mag-inang nakaluhod sa gitna ng isang bahay nang wala na silang karapatang tawaging tahanan. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng bahay. Ang mga pulis ay dumating na, ngunit hindi para sa Laguna trip. May isa pang lihim na hindi pa nasasabi si Elena. Isang lihim na maglalagay kay Roberto sa likod ng mga rehas ng mas matagal kaysa sa inaasahan nito. Isang ebidensya na may kinalaman sa pagkamatay ng ama ni Elena 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat siklab ng pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay tila isang malupit na paalala sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Sa loob ng malawak na salas, ang ingay ng mga hakbang ng mga awtoridad sa ibabaw ng makintab na sahig ay nagbibigay ng isang uri ng ritmo
na hindi kailanman naisip ni Elena na maririnig niya sa sarili niyang tahanan. Pinanood ni Elena kung paano dahan-dahang itinaas ni Roberto ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuway sa hangin. Ang tunog ng metal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay hindi narinig bilang isang kalansing, kundi bilang isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya tayo. Mami, sabihin mo sa kanila, nagkakamali sila. Ang boses ni Roberto ay puno ng desperasyon, isang pakiusap na wala ng patutunguhan. Ngunit si Doña Consuelo ay nakaupo lamang sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa mahinang hikbi. Hindi ito hikbi ng pagsisisi, kundi hikbi ng isang taong nakita ang pagguho ng kanyang marangyang mundo. Lumapit si Elena ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawa. Kinuha niya ang isang maliit na lumang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang medical report na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Naalala mo ba ito, Roberto? Ang gabi nang pumanaw si Papa? Ang boses ni Elena ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng katotohanan. Sabi mo, huli na nang makarating ka sa kwarto niya. Sabi mo, tumigil na ang tibok ng puso niya bago mo pa maibigay ang gamot. Pero nahanap ko ang logbook ng pharmacy sa Laguna. Binili mo ang gamot 2 oras bago siya bawian ng buhay. Ngunit bakit wala ito sa sistema niya? Nanlaki ang mga mata ni Roberto at ang huling bakas ng kulay sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho. Ang lihim na akala niya ay kasama ng ibinaon sa lupa ay narito ngayon, buhay na buhay at handang sumingil. Pinaabot mo ang buhay ni Papa sa punto na kailangan na niyang pirasahan ang transfer of rights ng kumpanya. At nang makuha mo na ang gusto mo, pinabayaan mo na siyang mawalan ng hininga. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang patalim na bumabaon sa dibdib ni Roberto. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa babae mo. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang taong naniwala sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Elena ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Sofia. Ang kanyang anak ay nakatayo sa tabi niya, matatag at handang maging sandigan. Pinahid ni Sofia ang isang luhang dahan-dahang, gumapang sa pisngi ng kanyang ina. Isang maliit na kilos na nagdala ng higit na ginhawa kaysa sa anumang salita. Ang sandaling naramdaman ni Elena na sa kabila ng lahat ng dumi at sakit, mayroon siyang isang bagay na nanatiling busila. Nang ilabas na ng mga pulis si Roberto, ang katahimikang naiwan ay hindi na nakakabingi. Ito ay katahimikan ng paglilinis. Tiningnan ni Elena ang kanyang paligid. Ang mga mamahaling vase, ang mga painting na binili mula sa nakaw na yaman, ang lahat ng simbolo ng kanyang paghihirap. Alam niyang sa mga susunod na araw, kailangan niyang harapin ang mga korte, ang mga tsismis, at ang mahabang proseso ng pagbawi sa kanyang danggal. Mami, tara na. Hindi na natin kailangan ng bahay na ito, mahinang sabi ni Sofia. Tumango si Elena. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at ang asul na folder. Bago sila lumabas, tiningnan niya ang kanyang binan na nanatiling nakatulala sa sahig. Ang utang na loob na lagi mang binabanggit, Mami Consuelo, bayad na. Sobra-sobra pa. Huling sambit ni Elena bago niya tuluyang isinara ang pinto. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Sofia, naramdaman ni Elena ang sariwang hangin ng madaling araw. Ang langit ay unti-unti nang nagbabago ang kulay, mula sa madilim na asul patungo sa malambot na kulay rosas at kahel. Ang bagong umaga ay dumarating na. Ngunit habang paalis sila, napansin ni Elena ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada. Isang tao sa loob nito ang kanina pa nanonood sa bawat galaw nila. Isang tao na hindi niya inaasahang makita muli pagkatapos ng mahabang panahon.
Sino ang lalaking ito na muling nagpakita sa kalagitnaan ng kanyang paglaya? At ano ang kinalaman niya sa nakaraan na akala ni Elena ay tapos na? Ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi ang mga gamit na iniwan sa lumang bahay, kundi ang mga luhang hindi na kailangang dumanak muli. Habang binabagtas ng sasakyan ni Sofia ang daan patungo sa Laguna, pinagmasdan ni Elena ang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang kanyang wedding ring. Ang tanging naiwan ay isang maputlang marka sa kanyang daliri, isang paalala ng 25 taon na tila isang mahabang panaginip na sa wakas ay natapos na. Mom, are you okay? Masyado ka ng tahimik. Malambing na tanong ni Sofia habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada. Numiti si Elena, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, anak. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman na ang bawat paghinga ko ay para sa sarili ko at hindi para sa ibang tao. Nang makarating sila sa ancestral house sa Laguna, bumata sa kanila ang amoy ng sariwang damo at ang malamyos na huni ng mga ibon sa mga puno ng mangga. Wala na ang sasakyan ni Sasha. Wala na ang karatulan ng private property. Ang gate ay nakabukas. Tila naghihintay sa pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari nito. Bumaba si Elena at dahan-dahang hinawakan ang lumang kahoy ng pintuan. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw na tumatago sa mga dahon. Tila isang haplos ng kanyang yumaong ama na nagsasabing, "Welcome home, Elena." Hindi ang pagkapanalo sa korte. Hindi ang pagkakulong ni Roberto. Kundi ang pagkakataong muling tumayo sa lupang kinalakihan ng walang takot at walang itinatagong sakit. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang dahan-dahang huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Iyon ang sasakyang nakita ni Elena kanina. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may katamtamang tangkad, nakasuot ng simpleng puting polo, at may mga matang tila may dalang libong kwento. Gabriel? Halos pabulong na sambit ni Elena. Si Gabriel. Ang lalaking minahal niya bago pa dumating si Roberto sa kanyang buhay. Ang lalaking itinaboy ni Doña Consuelo noon dahil sa kawalan ng yaman. Ang taong pinaniwala ni Roberto na kinalimutan na siya ni Elena. Sa loob ng maraming dekada, inakala ni Elena na lumipad na ito patungong ibang bansa at bumuo ng sariling pamilya. Elena, matagal na panahon na, bati ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katahimikan na tila nakakagamot ng sugat. Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para guluhin ka. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayong nakarating ni Sofia. Napatitig si Elena sa kanya. Doon niya nalaman ang katotohanan. Si Gabriel ang misteryosong kliyente ni Mario, ang private investigator. Siya ang tahimik na nagpopondo sa investigasyon laban kay Roberto, ang taong nagmamasid mula sa malayo upang matiyak na makukuha ni Elena ang hustisyang nararapat sa kanya. Ikaw ang tumulong sa amin? Bakit? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa halo-halong emosyon. Lumapit ng kaunti si Gabriel, ngunit nanatili ang kaukulang distansya bilang respeto. Dahil ang hustisya ay hindi lamang para sa mga ninakawan ng pera, kundi para sa mga pusong ninakawan ng pagkakataong maging masaya. Hindi ko nagawang protektahan ka noon, Elena. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi. Tumingin si Elena kay Sofia, na nakangiti lamang habang pinapanood sila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng pag-asa na akala niya ay namatay, nakasabay ng kanyang kabataan. Hindi ito tungkol sa mabilis na pagpasok sa isang bagong relasyon, kundi tungkol sa pag-alam na may mga tao pa palang tapat at handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Salamat, Gabriel. Salamat sa lahat. Tanging naisagot ni Elena. Huminga siya ng malalim. Dinadama ang hangin ng Laguna na tila naglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang gulo sa Maynila, ang kaso laban kay Roberto, ang put kay Doña Consuelo, lahat ng iyon ay malayo na.
Sa harap niya ay ang kanyang anak, ang kanyang tahanan, at ang isang bukas na puno ng posibilidad. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay mataas na, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng kanyang bagong buhay. Ang tanikala ng tungkulin ay tuluyan ng naputol, ngunit habang papasok sila sa loob ng bahay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Handa na ba siyang tuluyang magpatawad? At ano ang magiging kapalaran ng mga taong sumira sa kanyang buhay na yung wala na silang kahit na ano? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang, naglilinis sa mga batong natakpan ng lumot at dumi. Sa balkonahe ng ancestral house sa Laguna, nakaupo si Elena habang pinagmamasdan ang malawak na harden na ngayon ay muling namumukadkad ang mga bulaklak. Ang bawat talulot na bumubuka sa sikat ng araw ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Isang babaeng akala ng marami ay tuluyan ng nalanta, ngunit muling nakahanap ng lakas sa sarili niyang lupa. Ang buhay sa Maynila ay tila isang malayo at malabong panaginip na lamang. Balita niya, si Roberto ay kasalukuyan pa ring nagdurusa sa loob ng rehas, hinihintay ang pinal na hatol para sa mga kasong graft, malversation, at ang mas mabigat na investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Wala na ang kanyang yabang. Ang mga kamay na dati ay tanging sa mamahaling alak lamang humahawak, ngayon ay natutong kumapit sa malamig na bakal ng selda. Si Doña Consuelo naman ay nabubuhay sa isang maliit na paupahang kwarto sa probinsya. Inaalagaan ng isang malayong kamag-anak na halos hindi siya matandaan. Ang dating reyna ng mga party ay ngayon ay isang matandang mag-isang kumakain ng tuyo at lugaw, na wala ang lahat ng kinang ng kanyang mga alahas, kasabay ng pagkawala ng mga taong akala niya ay tunay niyang kaibigan. Napangiti si Elena ng mahina. Naitanong niya sa sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya pinili ang magpatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, at sa kanyang paglalakad patungo sa bagong simula, pinili niyang iwanan ito sa daan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa 25 taong pagtitiis, at iyon ang pinakamahalagang kapatawaran sa lahat. Mami, handa na ang kape, at nandito na rin si Tito Gabriel. Tawag ni Sofia mula sa loob. Lumabas si Sofia, suot ang kanyang graduation gown. Katatapos lang nito ng kolehiyo nang may mataas na parangal. Ang kanyang mga mata ay nadminingning sa saya, malayo sa lamig na nakita ni Elena noong gabing iyon sa Maynila. Sa likuran niya, naglalakad si Gabriel bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang sariling farm. Walang pagmamadali sa pagitan ni na Elena at Gabriel. Ang kanilang relasyon ay tila isang tasa ng mainit na tsaa sa isang maulang hapon. Payapa, komportable, at puno ng tahimik na pangunawa. Hindi nila kailangang punan ang mga taong nawala. Sa halip, binubuo nila ang bawat sandali ng kasalukuyan ng may pagpapahalaga. Naupo silang tatlo sa balkonahe, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsimulang ngamayani, isang natural na musika na nagbibigay ng katahimikan sa kaluluwa. Ang nainiwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang sakripisyo ay dakila, ngunit ang pagsasakripisyo ng sariling dangal ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagpapasaya sa ibang tao habang ikaw ay unti-unting namamatay sa loob. Ito ay matatagpuan sa katapangan na tumayo, lumaban, at sabihing, sapat na. Sa paglubog ng araw, naramdaman ni Elena ang isang malalim na kaligayahan. Ang kanyang laya ay hindi lamang ang kawalan ng tanikala ni Roberto, kundi ang pagkakaroon ng lakas na muling mangarap. Sa bawat hininga niya ngayon, wala nang bakas ng pait. Tanging ang tamis ng kalayaan at ang init ng tunay na pagmamahal ang nananatili. Natapos na ang mahabang gabi.
At sa wakas, si Elena ay nasa piling na ng tunay na liwanag.